Akala nilang lion dance, ganyan lang. Hindi yan sasayaw ka lang. Hindi yan pagpapasaya ka lang ng tao. Hindi yan. Gawin mo na kailangan na bigyan mo yung luck nila na kailangan yan ang gusto nila eh. Puntahan mo yung dapat mong puntahan bago ka umikot. Lumabas ka ng tama. Hindi siya yung basta-basta nagda-drums lang o sasayaw na hindi. Meron din siya na halimbawa pag aamoy sa pinto. Meron din siyang drum na kailangan rolling lang. Pagpasok yan sa loob, kailangan dediretso ng santo ng Chinese yan. Hindi siya pwedeng nilingon muna sa iba. Asa magbabaw muna siya. Bago siya umikot dun sa bawat kanto ng bahay. Pag lalabas siya ng layon, hindi siya pwede paharap. Patalikod siya. Bawal siya ng paharap kasi matatanggal din lahat nung pinasok nung ano. Kaya yun yung alam namin. Yun yung mga natutunan na namin noon pa. Mga sinasabi din sa amin ng mga mas marurunong. Ako pala si Terry Sigal. Ako yung gumagawa ng Lion, pati Dragon Head. May grupo din ako ng Team Terry Binondo Phoenix. Kada may competition, lalaban talaga kami. Ilang beses kami nag-first bago nag-champion. Ito yung local competition, sasali kami. Pakuha namin kung ano na lang, kung ano meron. Nabaga upgrade lang. Pasok na ang bagong taon, nakikita namin may magda-dragon dyan sa kalsada, may kukuha ng mga ambaw. Kasama doon yung kuya ko. Ngayon, siyempre, medyo nagano kami, siyempre, nakahiligan, natuwa kami. Pupuwilit kami sumama, kuya, baka pwede sama mo kami. Kasi isang anak ko, sumasama sa ibang grupo. So, parang naano ba siya sa sahod niya. Tal, sabi ng isang anak ko, may pera ka naman, bumili ka ng isang ano natin, para tayo na, ako na ang gagalaw, ako na ang magbibigay sa mga customer. Eh, yung mga kasama niya, sumama sa kanya. Kaya bumuo kami ng grupo na eh. Ayun, nung kumikita na kami, ang dami na eh. Sabi ng isang anak ko, Mama, baka pwedeng bumukod kami. Sabi ko, oo nga, pwedeng bumukod ka na, kasi kawawa din kayo, maliliit yung kinikita natin. Nakahati-hati pa. Yan naman, kaya nag-ano kami ng gawa dyan. Kasi dati kasi bumibili lang talaga. Indahan dito sa Ungpin eh. Kaso mataas talaga siya. Naglalaro siya ng 25,000. May napapanood din ako na gumagawa ng ganyan. Matanda na. Siyempre, sobrang hilig namin ng lion dance. Kahit malayo sila yung gumagawa. Pinapanood namin dahil natutuwa ako eh. Galing na ito. Kaya yun, nagkaroon kami ng ganyan. Parang may idea na ako. Tinry namin mag-drawing ng ganyan. Una sa clay, ganun. Tapos sa maliit, hanggang sa ganyan pambata na ano. Hanggang sa ano yung sinubukan namin, yung gamit na mismo namin na nasira. Binuo namin. Kahit alanganin pa, kahit may mga grupo nagsasabi, oh, ano yung tsura niya? Ano kakalabasan niya? Gano'n. Siyempre, pangit pa. Ginawa ko, siyempre, nag-ano ko, sabi ko, kailangan maganda, kailangan ano. Pinareal ko talaga siya. Sabi ko, try ko kung kaya ko gayahin itong mga imported. Yan ang simula lahat. Hanggang sa puro local na ginagamit namin materialis. Hanggang sa ngayon, gumagamit na kami ng imported. Kumbaga, ordering ko lang siya ng imported, nakalas dito. Bubuyin ko siya dito. Kaya sa imported, sa local, halos parehas na talaga. So proud na proud ako sa mga anak ko. Kasi, ayan, yung isang anak ko, tiga-tahe. Yung isa naman, tiga-assemble. Tigatapal pa siya ng ganyan. Tapos pag may nagpapagawa sa amin, marami, ayun yung isa ng ako na yun ang nananahi ng mga katawan, ng ulo ng ganito. Si Terry naman, pag na-finish na yung isang ano, siya naman magpipintura, siya magdi-design. Yan sa lion head talaga. Sisimula sa frame ng aluminum and then yung kawayan niya o kaya yanto, tapos yung alambre, tapos yung papel na. Tapos ang papel niyan, tsaka mo na siya ipipaint. Pag paint niyan, bubuga mo naman siya ng top coat para hindi naman siya umulas yung kulay. Siya naman, halimbawa sa katawan, yung tela niya, tataba sila ng kapatid ko yan. Tapos pati yung balahibo. May mga sukat din ng tabas yan, may ano rin yan. Kasi yun, tatayin ng kuya ko yan. Dito yung area ng
Dito ako nagpipintura. Kasi yan yung mga paggawa sa akin. So ito yung mga skeleton na ano. So yan yung ibang sa gamit ko na ginagawa. Ito yung sa kuya ko, yung sa mananay, yung sa mga pants niya, sa mga strap. Yan. So ito din yan, isa lang din yun. Yati Dona. Ito yung sa ano, yung pelt niya, yung yung sa loob, yung palaman sa loob. Yan. No, ito yung mga gagamitin na para sa ano, Chinese New Year. Final na to, sir? Naka-ready na yan. Or ano? Hindi, for gamit na yan. Gamit nila. Performance. Per performance na yan. Pag sa ganyan, pag mga marunong gumagamit, tatagal yan yung layon na yan sa 3 to 4 years yan. Pero depende sa show nyo, kung yearly kayo, alos sa isang buwan, 2, tatagal yan ng mga 2 years lang. Kasi madalas nadudumihan dyan yung balahibo. Yun sa layon, yung sa ulo, isa lang talaga yan. Asa pag hinatak mo ng tali yan, pipikit yan, yung tenga, pipitik yan. Ibibig naman ito yun. Asa ito kasi aluminum niya, may frame yan na ganun, aluminum. Tutukod dito yan. So kahit bitawan mo ng kamay yan, nakaangat yan. So ito yung bibig, ito yung sa mata. Ito yung sa mata at saka tenga. Pag ginanon mo yan, pag ginanon mo yan, ito yung bibig pasara. Pag hinatak mo pababa, papikit naman yan. Ganun na kaya kailangan sabay lagi yan. Yun naman, sa magbubuntot, kailangan yung hawak niya dito sa bewang ng ano, kailangan matama. Kasi para pag binuhat, hindi dudulas yan o hindi susobra. Mabigat ba yun? Oo, mabigat. Kasi isipin mo, ikaw, pag maskot sila, 15 to 30 minutes lang. Yan pa kaya, luwag niya, tapos 2 pa kayo sa loob. Talaga nakaano yan, nakatalukbong talaga sa yan. Kailangan kabisado mo lang talaga. Ultimo pagtatalo niyan, pag isang pa lang, kailangan sakto isang pa. Kaya talaga, pag sa mga ganyan, sa mga competition, tutungtong sa mga bangko, practice talaga, matagal na practice. Yan naman, sa mga feng shui, depende kasi yan sa feng shui master. Sa kanila kasi, meron kami mga ganyan na feng shui master, sila nasusunod. Minsan, sa Lion Dance naman, hindi lahat ng kailangan ng feng shui. Magkaiba kasi sila. Pero meron mga feng shui master na sila yung masusunod. Yan, alam nila yung mga feng shui yan na iyuko mo konti, gano'n. Kasi mo konti, kalansing mo dyan. Kailangan iingayan mo yung buong Yan naman sa mga feng shui. Ang feng shui, ultimo katiting, alam nila yan. Pinag-aralan kasi nila yan. Kaya minsan pag may feng shui master, kasi hindi namin medyo nahihirapan kami. Kasi meron silang pinapagawa na hindi pa namin alam minsan. Tapos mag-adjust kayo on the spot? Oo. Baga, bago itong isa, lalapagan ka ng prutas. Lalapagan ka ng may alak, may mga ganun yan eh. Minsan yung prutas, nandun yung ampo sa ilalim. Siyempre, paano ganun gagawin mo dyan? Alam naman, kunin mo lang yan. Tapo mo, kunin mo yung ampo. Hindi naman ganun yan. Bali, pag nakikita namin yan, bagong din, itatanong kami, may kita na, yung tropa namin na international sila. And then sabi na, tama ba itong ginagawa namin? Ganun, okay ba itong bagong galaw na yan? Sabi niya, pupunta dito yan. Sige, maganda yan. Sabi niya, tama yan. Sabi niya. Kaya lalong yun sayo namin, lalo nag-upgrade yan. Hindi lang siya isa lang. Sa diferensya, sobrang layo na. Dati kasi, ang layon, pag ginagawa lang, isa lang yung nila, yung papel nila, makapal pa. Tapos yung gawgaw lang. Ngayon, meron na isang klaseng pandikit niyan. Ngayon, meron ng puting papel. Ganun. Sa sayaw naman, ganun din. Dati, sa pumatong lang sa ulo, okay na. Wala silang synchronized ng music. Ngayon, malayo na. Tinaring nyo sa mga alay sa mga Chinese, sinong diferensya dati? Dati kasi saktuan lang. Basta mahaba pa yung buntot ng dati. Malayo pa sa may ulo ng Yung dati ngayon hindi, sakto na. Pag sinuot yung layon, sumuot yung sa buntot, maganda na tignan. Akala mo talaga layon siya na Dati hindi ganun. Napapadaan lang dati yan. Dati sa mga na may dala silang sa lagyan ng kumot, di ba? Siyempre, maraming mga turista dyan na karang tuwa, binibigyan sila. Kaya ngayon, i-standby ang mga yan. Gagawa na sila, may mga mata na, nilalagyan na nga nila Karton, may tenga na rin. Siyempre, nakakatawa. Bata pa sila na hilig nila. Hindi nila alam, ganyan talaga na pambata. Kasi dati, sa ganyan din kami nagsimula. Nasa hindi pa kami pwede sumama. Gagawa na lang kami ng karton kasi puputasan namin ng mata, tenga, ganun.
layo na siya, ganun. Bulak pa yung balahibo nun dati. Ako kasi, masaya ako sa ganyan. Feeling ko hanggang sa pagtanda ko, yan yung magiging trabaho ko. Hindi ko na kailangan bumiyahe-biyahe or lumabas pa. Nandito na yung trabaho, lalapit na lang, ganun. Kasi hindi ko siya ihinto hanggang sa pagtanda ko, pati sa mga anak ko gusto ko, ituloy lang nila to. Lalo, ang layo mas lumalaki, hindi siya lumiliit. Mula sa pagsasaliksik, video shoot at editing, ang Love City ay ginagawang aming 200% effort para ibahagi sa inyo mga inspiring contents. Kung gusto ninyo ang mga ginagawa namin, meron 3+1 ways para maipakita ang inyong mainit na suporta. Una, mag-share at mag-subscribe sa aming mga video. Pangalawa, pwede din kayo mag-email kung meron kayong suggested contents na swabing i-feature. Kami rin ay open sa witty minds katulad mo upang makisaya at maging bahagi ng Love City crew. Kung gusto nyo naman na ibahagi ang inyong kwento o i-promote ang inyong negosyo, pwede nyo kami makatrabaho. Kung sa kategory man pasok ang trip nyo, please check the link below for more info. Kung nais nyo sumama sa aming paglalakbay, tara kasyudad, adto ta!